Alam mo yung pagmamahal, bigla na lang yung darating na di mo inaasahan. Kaya kung biglang may isang taong dumating sa buhay mo, huwag kang matakot sa pwedeng maramdaman ng puso mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Habang natutulog si Eman, maraming katanungan ang gumugulo sa isip ko. Sino ba talaga siya? Bakit siya andito? Ang hirap sagutin, pero sino ba talaga ang taong ito na ilang araw ko nang kasama dito? Iniwan ko muna si Eman. Lumabas muna ako para magpahangin. Kasi kapag nakikita ko siya, naguguluhan ako. Maraming mga bagay ang gumugulo sa isip ko. Mga tanong na di ko alam kung paano masasagot. Naglalakad-lakad lang ako sa sandaling to. Nagpapahangin dito sa labas ng bahay. At eto, iniisip ko pa din talaga si Eman. Nararamdaman ko na hindi naman siya masamang tao. Masaya ako nakasama siya. Tapos wala akong nararamdaman na kakaiba na parang may gagawin siyang masama. At yung aparador, bakit ba lagi na lang nababanggit yun ni Eman? Nung unang mga araw na nakilala ko siya. Napupuno tuloy ng mga katanungan ng isipan ko. Ano ba itong nangyayari? Donnie, andito ka lang pala. Kamusta ka? Okay ka na ba? Eman, ikaw pala. Iniwan na muna kita sa loob. Tulog ka kasi kanina. Okay lang, Donnie. Pero, bakit andito ka? Anong ginagawa mo dito sa labas? Wala naman. Nagpapahinga lang, Eman. Ganun ba, Donnie? Sino pala yung tao kanina? Wala. Nagtitinda lang ng niyog, Eman. Ganun ba? Gusto mo, samahan kita dito, Donnie? Oo naman, Eman. Tapos, kwentuhan mo nga ako nung tungkol sa pagkabata mo. Sige, Donnie. Nung bata pa ako, uwi ka ni Eman. Tapos ito, napatigil siya bigla. Oh, bakit ka tumigil, Eman? Ano nangyari sa'yo? Wala naman, Donnie. Para kasing wala akong maalala. Nagiging makakalimutin na ata ako. At eto, parang tila ba iniisip ni Eman ang nakaraan niya nung bata pa siya. Kaya lang parang nahihirapan siya. Eman, okay ka lang ba? May naalala ka na ba? Hindi ko matandaan, Donnie. Nagiging ulyanin na yata ako. Kasi iniisip kong mabuti yung nakaraan kaso wala akong maalala. Bakit ganun? Alam ko na. Baka lasing ka pa, Eman. Pero yung naalala mo na lang ang ikwento mo. Sige, Donnie. Ang malinaw sa alaala ko, nung araw na tinulian ako.
Kasama ko si Papa nun. Tapos sabi niya, bibili lang daw kami ng gamot sa sakit ng ngipin doon sa bahay ng doktora na crush ni Papa. Oh, tapos anong nangyari, Eman? Ayun, pinahiga ako ni Papa. Sabi niya, papalinisan lang daw yung pusod ko kasi madami na daw lupa. Tapos ayun, tinanggalan ako ng short. At nangyari na ang hindi ko inaasahan. Walo, grabe naman yun, Eman. Tapos anong nangyari pa? Di ayun, natulian ako nung wala sa oras. Tapos may sinabi yung doktora kay Papa na hindi ko makakalimutan. Sabi nung doktora kay Papa, manang-mana sa'yo yung anak mo. Pinagpala. Tapos, sagot ni Papa, nauuhaw ako. Baka pwedeng makiinom. Alo, tapos, anong nangyari, Eman? Iniwan ako na nakahiga, pero tapos na akong tulian. Tapos, sumama si Papa sa loob ng bahay ni Doktora. At nung bumalik si Papa, ngiting tagumpay siya. Siguro, 30 minutes na nawala si Papa kasama yung Doktora. Ala, malapit pala ang Papa mo, Eman. Simula ngayon, idol ko na siya. Kaya nga idol ko nga din talaga si Papa. At alam mo ba, habang pauwi kami, may ibinigay siya sa akin. Ilagay ko daw sa bulsa ko, Donnie. Oh. Ano naman yun, Eman? Yung panty ni Doktora. Kasi gagawin daw pampatulog ni Papa. Pika ni Eman. Kaya ito, tawa ako ng tawa. Sobrang saya ko talaga sa kwento ni Eman. Nawala bigla yung stress na nasa isip ko. At eto, patuloy lang siyang nagkukwento tungkol sa buhay niya. Pero nagtataka ako. Bakit di niya maalala yung iba? Wala daw siyang maalala nung mas bata pa siya. Donnie, ikaw ba? Anong kwento mo sa nakaraan na hindi mo makakalimutan? Nako, Eman. Sobrang boring ng pagkabata ko. Lagi akong may bantay na yaya. Wala nga akong kalaro nung bata pa ako. Alo, napaka-boring nga nun, Donnie. Sinabi mo pa, Eman. Tapos, ang lagi kong kasama ay mga yaya ko. At madalas na nakikita ko si yaya na nagkukulong sa kwarto. Kasama yung driver namin. Alo? Grabe naman yun, Donnie. Man, masaya yun. Lagi ako nakasilip sa bintana. Gagi, pinapanood mo, Donnie? Oo naman, man. Masaya eh. Kaya maaga ako namulat sa mga bagay na bawal sa bata. At aba si Eman, sobrang daming tanong tungkol sa nangyayari sa yaya ko at sa driver namin. Uy, Eman, tigas ka na ano? Ay, sorry. Halata ba, Donnie? Oo, kitang-kita ko. Ang laki ng bukol. Tara, sa silid ko, Eman. Bakit, Donnie? Anong gagawin natin? Basta. Masaya yun. Tara na. Huwag ka na mahiya.
Kasi may gagawin tayo na alam kong magugustuhan mo.